Yung drone na yun guys ay napakaganda no para sa akin. Tsaka yan yung pinakamurang drone na GPS. Meron siyang GPS. So what's up mga ka-rides? Welcome sa ating next episode no. So pag-uusapan natin ngayon yung second drone ko na nabili no. So yung XT505. So ano nga bang meron sa drone na yun no? So kung nagtataka kayo guys kung bakit background lang yung binablog natin kasi yung drone natin hindi tayo nakapag-video ng actual sa pagpalipad dahil minsan tayo lang mag-isa nagpapalipad, nahihirapan tayo sa pag-vlog no. So yung drone na yun guys ay napakaganda no para sa akin. Tsaka yan yung pinakamurang drone na GPS. Meron siyang GPS no. So si XT505 ay siya yung drone na pinakamura sa lahat ng naka GPS na drone. Tapos yung quality maganda kasi yung materialis na ginamit niya ay hindi siya ABS na plastic no. So matibay na klaseng plastic yung ginamit. At yung ano naman niya guys, about sa kanyang performance, napaka-friendly niya paliparin. At hindi siya katulad ng iba na yung pagpapalipad mo parang pumupunta siya sa pagilid or ibang direction no. So talagang pag nag-take off ka nun sa drone na yun ay straight lang siya na pataas no. So basta ang importante guys ay makakalibrate mo ng tama no. So yung calibration niya naman ay hindi tayo makapag-video no, pero marami namang ano guys, marami namang mga video tutorial na iba sa YouTube no. So sa akin lang magbigay lang ako ng background no kung ano yung performance niya, gaano siya kaganda no. At saka guys, napaka-affordable na drone para sa akin no. At yung ano naman niya, yung review niya ay halos lahat maganda yung review. Yung sa akin kasi guys ay binalik ko lang yun sa seller na pinagbilhan ko kasi yung obstacle avoidance niya, although gumagana yung anong remote, yung setting ng remote, pero yung response ng drone ay hindi siya nag-avoid sa obstacle. So yon lang yung downside ko doon guys. At yung ano naman, yung camera, siyempre hindi siya ganon kalinaw yung camera kasi yung pixel niya is medyo mababa lang. Pero mas maganda na rin yun guys kung ikukumpara natin doon sa una kong drone na C908 Max no. So malabo lang talaga yon no. So, parang ano lang yon, parang camera ng dikipa dati no, na cellphone. So si XT505 yung appearance niya ay okay talaga no. Ang doon lang pagdating sa kanyang obstacle avoidance, doon lang yung downside. Tapos ano pa yung distance niya, okay naman no. Hindi ko yun na range test bago ko siya nasauli sa seller no. Pero ayon sa kanyang review at saka sa kanyang description ay yung maximum flight distance niya ay pwede siyang umabot ng 1.5 kilometer no. So sa ibang review na nagre-review ay merong 1.2 yung actual review nila. So para sa mga baguhan ay may suggest ko talaga yung drone na yon para sa gustong bumili ng GPS drone at saka pwede na rin yun magamit sa pag-vlog no. Sa mga nagsisimula pa lang sa pag-vlog katulad ko no. So pwede na rin siya kung sa picture, pagkuha ng picture ay okay na rin siya no. At saka yung video naman ay normal lang yun na
medyo magalaw kasi wala nga siyang gimbal na katulad sa mga mamahaling drone, no, na merong gimbal stabilizer yung camera niya, merong stabilizer kaya hindi siya sumasabay siya sa galaw ng drone, no. So yun lang yun guys, tapos ah binigyan ko talaga ng magandang review yon, no. Pero para sa akin satisfy ako sa drone na yon kahit meron siyang konting kulang pagdating dun sa kanyang sensor sa avoidance, pero okay na rin para sa akin, no. So yun lang yun guys, salamat, no, sa inyong panonood, at kung nagustuhan nyo yung video natin at kung may meron pa kayong ibang katanungan patungkol doon ay pwede nyo i-comment sa comment section guys. So yun lang, peace out, salamat.